Welcome back! This video is for educational purposes only. Uploading it in any social media platform is not allowed. Our topic for this week is all about ecosystems. Do you know what this ecosystem is? Then let's talk about it. But let us have our lesson objective first. At the end of the lesson, you should be able to: Number 1, identify the non-living components of an ecosystem and describe the importance of each component. Number 2, identify the living components and be able to describe the important role in each living component. And number 3, you are going to create a poster of an ecosystem. So, are you ready? Let's start our lesson. So, what is ecosystem? When we say ecosystem, it is where organisms live. Kung asa ang mga organisms gapuyo. Unsa man po ng organisms? Pag moingon og organisms, mga living thing. For example, animals, plants, di ba? Buhi man na sila. O ikaw. Ikaw mismo is an example of organisms or humans. Okay? What about habitat? Kung maingon tag habitat, kung asa tagapuyo, mauna ang atong habitat, shelter. So, asa man ang habitat, unsa man ang habitat sa tao? Okay, your house. Kana ang habitat sa tao. How about the fishes? Sa water. How about the worms? Of course, sa soil. So, mauna siya ang habitat. So, kung maingon tag ecosystem, kinatibukan kung asa gapuyo ang mga living organisms, ang mga tao. Sabi gapuyo ang tao, of course, earth, ang mga fishes. Okay, mauna siya ang ecosystem. Naay kinds ang ecosystem. First is macro ecosystems. Pag maingon itang macro, it means dako. Dako siya ha, makakover siya og large geographical areas. For example is deserto. Okay, di ba dako kay ng deserto dahil na po living and non-living things dito. Next is grassland. So dako pud kay na siya nga area. Also ang ocean and forest. So those are examples of macro ecosystem. And we have also a micro ecosystem. Pag moingon kitang micro means gamay, di ba? Microchip. Micro kay makita lagi siya sa macro ecosystem. So, micro ecosystem is found within the large ecosystem in the floor of a forest. For example, sa forest, since forest is a macro ecosystem, paggamay nga ecosystem dito. For example, class, pag natumba na ang kahoy, di ba, nalata na siya, na ay mga termites dahil nga mukaon sa iyaha, so ang anay. So, kung naay ga-live dito nga living organism in a non-living organism, then that is micro ecosystem. Part ra siya sa forest. Also, ang garden sa inyong balay, sa mga flower pot, that is micro ecosystem. Also, another example is ang aquarium. So those are example of micro ecosystems, 2 factors in an ecosystem. Since ecosystem is where living and non-living organisms interact with each other. So there are factors. First is abiotic factors. When we say abiotic, dili na siya antibiotic. Abiotic is a non-living organism. So what are those non-living organism? Can you give me an example? Dili man nabuhi ang rocks, ang sun, ang wind, ang water. Those are some example of non-living organism, non-living thing, or abiotic. Remember, abiotic is non-living. So there are factors. First is the climatic factors, the edaphic factors. When we say edaphic, that is soil factor, edaphic or soil. And physiological factors, iyang formations. So first, we have the abiotic factors and climatic factors. So sa climate, na ilahi-lahi, di ba? Na light intensity. Light intensity, kung unsa ka kusog ang init, unsa ka init ang iyang ihatag. Next is temperature, kung unsa
nga season mag-change. Diba? Kung season, summer, init kaayo, pag winter, then tugnapod kaayo. So, magdepende siya sa season nga ato ang ma-experience. Apoy water. Yung plants nga mag-grow sa water, ug napoy plants nga dili mag-grow, malata siya kagdali. And sa light, natin ginatawag na photoperiodism. So, magdepende siya sa light intensity ang flower nga mabuhi. So, ginatawag na to ang plants nga mag-grow sa pwede siya mabuhi sa sulod sa balay is pseuophytes. Okay? Sa shadow ra siya, sa shady nga area. Dili siya, mamatay siya kung init kaayo, so kung painitan nimo siya nga plant. So, mao na siya ang mga kanang ginapamutang sa sulod sa balay. Napoy plants nga mamatay siya kung ibutang sa sulod sa balay or kanang dili siya mainitan. So, for example, is ang sunflower. So, ang tawag sa ilaha is heliophytes. So, kinahanglan, ipaatubang gini mo siya sa sun o ibutang gini mo siya sa gawas nga mainitan siya para mabuhi siya. Next, in water, nganong factor mangyapon ang water? Kinay mga plants nga mabuhi sa water ug naapoy plants nga dili mabuhi, dali siya mamatay kung daghan ang water. For example is ang water lily. Water lily can grow in water. So sa water gid siya, kung walay water mamatay siya. So ang tawag nila is hydrophytes. Plants that grow in water is called hydrophytes. While plants grow in very dry areas is xerophytes. So, for example, sa mga tanom nga mabuhi dito sa disyerto, ang tawag sa ilaha is xerophytes. For example, is ang cactus. Kaya diba, dili sila mabuhi kung permini mo siya bisbisan. Mo nang talagsala mo siya bisbisan, kay mamatay siya if daghan kay water. And, ang plants nga mabuhi siya sa moderate water, tama-tama lang is mesophyte. Okay? What are those? Hydrophytes, xerophytes, and mesophytes. Next is edaphic factors. When we tag edaphic class, it means soil, edaphic factors. So, ang plants, magdepende po sa soil nga imuhang tamnan. Kay, dili siya mabuhi basta-basta. Kay, there are kinds of soil na clay soil. Ang clay soil, di ba katong humok-humok siya, dili kayo mabuhi. Nay mga tanom nga dili kayo mabuhi kay nga naman ang roots dili maka-hold sa soil. Mo nang magka-landslide ana. Loamy soil. Kana siya tiyada nga soil. Mao na siya ang pinaka-tiyada nga tamnan kay dili siya gahi, dili pud siya humok, dili pud siya batuon. So naapoy sandy soil. So balason nga soil. So, kung magtanom ka dira og mais, dili gid siya mabuhi. Kay nga naman, ang roots dili maka-absorb og nutrients from the soil kay daghan og bato-bato. So, ana, ang imuhang bantayan mga factors, mga abiotic factors. So, naatay texture, soil texture. So, magdepende sa soil kung baga ba kay ang mga soil or pino lang. Then, naatay soil pH. May siya mag-identify kung kuan ba kay ang lupa kanang acidic or dili. So kinahanglan ba nimo siya tamnan or dili. So we know that the pH level is 7. Kung moba sa 7, that is acidity. It means kinahanglan nimo og daghan nga fertilizer, organic fertilizer, humus or mo balitahang component sa soil para matubo ang plants. Next is physiological factors. When we say physiological, ang ihang structure, topography. Kay ang soil mag-vary siya sa unsa ang porma sa area, okay? Sa direction where the area is facing. So naatay mga rolling hills, plain, rocky areas, and cliffs. So kung motanong ka dito gid ka sa plain areas, kay lisod kay magtanong sa kanang mga bakilid, mga tungason nga lupa. Og sa rocky areas, of course, very difficult kay batuon man siya. And sa cliff, delikado kay basig nataga ka diha. So, ingana ang mga factors. When we say abiotic factors, na ay climatic factors, edaphic factors, and physiological factors. Next is, other factor is biotic factors. Though dili siya biot. Biotic factors. When we say bio means living. So biotic factors, living things.
So natay levels of ecological organization. From the organisms is one living organisms. Grouped together will become population. And different organism in a population is called community. So, na ay turtle, na ay rabbit, na ay duck. So, kung grupo-grupo na nimo sila sa isa ka area, that is community. Next is ecosystem. So, community group together is called ecosystem, and in the biosphere ang ato ang earth, where we live in. So, naman yung mga factor gapan ang biotic. First is autotrophs or producer. When we say autotrophs, sila ang producer, sila ang gahatag og food. Photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs. When we say photosynthetic, from the word photo means light, synthetic create. So chlorophyll bearing organism, so mga plants. Sila ang ga-produce og food para sa ato. Diba? Kung walay plants, dili na makakaon. Chemosynthetic can extract inorganic molecules, convert into high energy organic nutrients. For example, ana is archaebacteria. So, sila ang makakonvert sa inorganic nga mga molecules. Is heterotrophs or consumer ang gakaon og product, gakaon og plants. So we have here herbivores, plant eaters. So unsa mga plant eaters, mga animals, cow, carabao, rabbit. So mga plant eaters na sila, ang tawag sila is herbivores. Carnivores, flesh eaters. So gakaon og mga karni. Karni lang gyud ang ilahang ginakaon. For example, vampires. Oh, now, for example, is ang lion. Unsa ang ginakaon sa lion? So, mga meat. Unsa pa gyud? Can you give me an example of carnivores? Snakes, tigers, cheetahs, and eagles. Those are example of carnivores. Karni lang gyud ilang ginakaon. Next is omnivores. Omnivores can eat both plants and animals. For examples, human. Di ba gakaon mo og plants, vegetables, and meat. So, omnivores ang tawag sa ato class. Pero katong mga vegetarian, dili gyud gakaon og meat, sila ay mga herbivores. Humans, pigs, mice, bears, and cockroaches are example of omnivores. Next is decomposer. So, sila ang final consumer. So, kung mamatay na ang mga consumer, so, sila ang magkaon sa imuha, decomposer. Kung mamatay ka, unsa may mukaon sa imuha? Okay, mga ulod. So, sila ang mga decomposers. So, earthworms, spiders, centipedes are example of decomposer. So, detrivores, ang mga detrivores, mo sa namang kaon sa mga micro-decomposers. So, pinakagamay pag yun. So, those are the biotic factors. Ang biotic factors is mga biotic means living things. Activity time. Okay, what you are going to do is to create a poster of an ecosystem. So, mag-drawing mo og example sa ecosystem. For example, fish pond. So, mag-draw mo dito og fish, water, rocks, mga plants nga ga-grow. Then, after that, you are going to identify the biotic, what is biotic, living thing, and abiotic, the non-living component. Okay, imong identify. So, mag-draw ka dito, dayon, sa ubos dayon, imo ang ipang sulat, for example, fish, biotic, stone, abiotic. So, imo na siyang ibutang. Put it in a short band paper. Okay? Kung inyo, unsaon ako paggrado, coverage of the topic, 20 points kung naaba dito ang biotic o abiotic kung ecosystem ba ang imong gi-show. Then, creativity, 10 points. Organization, 10 points. In total of 40 points. Thank you and God bless.